makita. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan, salamin sa mata'y hindi makita. Kay sarap ng umaga lalo na kung ika'y gising. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay. Hi, my name is Julie Cesar. I'm a psychologist and entrepreneur and the CEO of Corsini Industries Philippines. Dalawang klase lang daw po ang tao sa mundo. Isang magaling magsalita at isang magaling gumawa. Kapag daw ikaw ay magaling magsalita, kalimitan daw ikaw ay kulang sa gawa. Kumbaga, dadalang daw ng dada. At kapag naman daw ikaw ay magaling gumawa, kalimitan daw ikaw ay hindi magaling magsalita. Well, I fall on the latter part. Ako po yung taong tahimik lang na gumagawa pero hindi po ako magaling magsalita. Pero soft-spoken people like me, kapag naman nagsalita ay may laman, may sense, may kabuluhan. Kaya you listen not only with your ears but you listen with your heart, and you will not only remember what I am saying, what I will be telling you here can even change your life. Okay? So let's begin. Ano nga po ba ang lead and build panalo sa buhay? Ang video nga po pala nito ay ating dinededicate at iniaalay sa ating mga kabataan, edad 18, 20 pataas, mga kabataang hinahanap ang kanilang magandang kapalaran sa buhay. So please share and subscribe to this channel at I will assure you na kapupulutan niyo po ito ng magandang aral. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, again, my name is Julie Cesar, isa na po akong senior citizen, anak ng mahirap, lumaki sa hirap, naranasan ko na yata lahat ng klase ng hirap sa mundo. I know what it feels to be poor dahil galing din po kami doon. Pero dahil po sa sipag at tiyaga ng aming mga magulang, naiahon po namin ang aming sarili sa kahirapan, dinagdagan pa ng aking sipag at tiyaga, hard work at tamang diskarte sa buhay, narating po namin ang aming kinatatayuan ngayon. My story is not common nor unusual. Marami po diyang storya na may storya na rags to riches. Pero mabibilang niyo lang po sa inyong daliri kung sino ang may lakas ng loob mag-share ng kanilang ginawang daan para makamit ang tagumpay sa buhay. Many prefer to be silent. Paano naman natin malalaman ang tamang daan para magtagumpay sa buhay kung hindi natin sasabihin? Hahayaan na lang ba natin na mag-trial and error ang ating kapwa? Hindi po ba? Di po ba mas maganda kung ating isi-share? Okay? Now, I am a full-fledged senior citizen. It has been my advocacy and journey in life na i-share po, i-inspire, maengganyo ang ating kapwa, lalong-lalo na mga kabataan para malaman kung ano nga ba ang tamang daan para makamit natin ang tinatawag nating success in life. Alam niyo po ba ang pakiramdam ng isang senior citizen? Para kang nasa itaas ng bundok. As in, napakalawak ng iyong pananaw. 360 degrees. You get older but you get wiser. Okay? Pag ikaw ay nasa taas ng bundok, alangan namang kakawayan ka na lang at ikaw naman ay kakaway na lang sa mga taong nasa ibaba.
Hindi naman po siguro maganda yon. Mas maganda po kung ituturo po natin sa mga nasa ibaba kung paano rin sila makakaakyat, makakarating sa taas, kung ano ang tamang daan, kung ano ang magandang daan, para naman po lahat po tayo makarating sa taas. Hindi lang po sana all, dapat all. Sa mga hindi pa po nakakaalam, Corsini is a trophy maker company, glass arts business company. Hindi naman po kalakihan ng aming kumpanya, hindi rin naman po kaliitan, tama lang. We have been existing for the last 33 years, making thousands of trophies to be given to successful people and winning people inside the Philippines at mapalabas man po ng ating bansa. Laging Corsini trophies ang pinipili ibigay sa ating mga winning people as plaque of recognition, plaque of appreciation sa mga musical contest, sa mga sports event, beauty pageant, etc. and etc. Now, do you know why these big multinational companies choose Corsini? It's not just because of our prompt delivery service, it's not just because of our good quality designs, it's not just because of our pricing, but you know why? Bakit po nila pinipili ang Corsini? It's because these big multinational companies in and around the Philippines and around the world know our personal story. Alam po nila ang istorya namin ni Liel, ng aking mahal na asawa. Alam po nila na kami ay nagsimula sa wala, as in walang wala. At naiahon po namin ang aming sarili sa kahirapan through this sipag and tiyaga. Okay? So somehow, they equate our trophy with our story. Somehow, they see Corsini trophies, they equate Corsini trophies with pillars of success. Kaya po nila pinamimigay ang ating tropeyo dahil sila po ay humahanga dito sa ating nagawa sa ating buhay. Kung kaya't kami naman po dito sa Corsini bilang pagtanaw po ng utang na loob, it's pay forward time. Kami po ay gumawa ng isang programa, Panalo sa Buhay. Nakahulubilo po namin, nakasama po namin, nakausap po namin almost tuwing awarding ceremonies po ang mga winning people and given, knowing, learning from those people, most of them self-made people, nalaman po namin ang sekreto kung paano ba aangat, coupled with our stories. Kaya naman po, dito po naisipan po namin ang aming programa, magtayo tayo ng Panalo sa Buhay para naman po ma-share din po natin sa ating kapwa Pilipino, lalong-lalo na mga kabataan, kung paano nga ba magiging panalo sa buhay. Ano nga bang ibig sabihin ng panalo sa buhay? Well, marami po sa atin, pag sinabing panalo sa buhay, ang impression agad ay mayaman, maraming pera, malaki ang bahay, maraming ari-arian. Yun po kalimitan ang ating impression kapag sinabing panalo sa buhay. Well, not necessarily. Why? Kasi po, kapag po ikaw ay mayaman, kapanalo ka lang sa yaman. But not necessarily panalo sa buhay. Why? Because marami po tayong buhay na ginagalawan. Okay? So hindi lang po pusa ang maraming buhay. Tayo pong tao, mas marami pong buhay. Marami po tayong buhay na ginagalawan. Isa na po dito ang ating family life. Ang ating pong buhay, pamilya. Kapag kasama po natin ang ating mga anak o ang asawa, nasa sa loob tayo ng pamamahay, nasa bakasyon man tayo o namamasyal sa mall, kasama natin ang ating pamilya, that is considered family life. Meron din naman po tayong tinatawag na social life. Yan po ay kapag kasama natin ang ating mga kaibigan o ang ating mga barkada o tayo ay nasa gimikan, that is considered social life. Pansinin po ninyo, iba po ang ating pakikipag-usap sa ating anak at iba rin po ang ating pakikipag-usap sa ating barkada. Okay? Meron din po tayong tinatawag na personal life. Yan po ay kapag tayo, ang ibig sabihin po ng personal life ay yung pong pansarili natin. Yung ating galaw pansarili or lumalakad mag-isa or kasama po natin ang ating jowa or girlfriend or boyfriend, nakikipag-date, that is considered
personal life. Meron din naman po tayong spiritual life. Ito po yung ating buhay pakikitungo sa ating Panginoon, ang ating pagdadasal. Okay, that is considered spiritual life. Pero pansinin po ninyo, sa dinami-dami ng ating buhay, meron pong dalawang buhay tayo na namumutawi or kumbaga most predominant among our lives. Para po maintindihan po natin, ay atin pong tingnan itong graph pie dito sa ating gilid. Makikita po ninyo, sa loob ng isang araw, meron po tayong 24 oras or 24 hours. Now, in 24 hours, given na po yan na meron po tayong ini-spend na 8 oras sa pagtulog. Ang ating pong pagtulog ay considered na health life. Why? Dahil sa ating pong pagtulog, dyan po nagde-degenerate ang ating mga cells or nagre-repair ang ating mga cells. So, it's considered health life. Subukan mong huwag matulog ng isang buwan, ay ewan ko lang kung hindi ka magmukhang zombie. Na? So, given po na 8 oras po ang ating itinutulog, wala po nagdikta niyan, that is our bio clock. Merong ibang tao 6 hours lang, 5 hours, meron naman 10 oras kung matulog, pero on the average, ang tao po ay 8 oras kung matulog. So kung 8 oras po natutulog ang tao, i-divide nyo po iyan sa 24 hours that compose ang ating pong pagtulog ay on the average, yan po ay 33.33% of our time. Ano naman po ang isa pang may 33%? Yan po ay ang ating pagtatrabaho or tinatawag nating financial life. Wala rin po nagdikta sa atin yan. Ay bago pa ako pinanganak, ay 8 oras na ako nagtatrabaho ang mga kapitbahay namin at ang mga tao dito sa mundo. So, from 8 to 5, 8 hours, hindi kasama break time, 8 hours po tayo nagtatrabaho. Considered po yan na financial life. I-divide din po natin sa 24, you can get the sum of 33.33%. So ano pong punto ko? Pansinin po ninyo, ang ating health life at ang ating financial life ay tig 33%. So kung 66% na po ang dalawang yan, ano na lang natitira sa taas? Yung pong ating other life ay 33% na rin lang po ang natitira. The point here is, ito pong dalawang ito na nagsisilbing foundation or haligi ng ating buhay ay napakahalaga po sa ating pang-araw-araw na buhay. Siya po ang nagsisilbing foundation. Leg work po natin siya. Subukan nyo pong mawala ang isa dito. Let's say ikaw ay may sakit. No? Okay? Dito ka lang nakafocus pero may sakit ka, pilay po tayo. Hindi po tayo makakagalaw. Or kung well naman ang iyong katawan, matipuno ang katawan natin, malusog, pero wala ka naman trabaho, wala kang pinagkakakitaan, ay mapipilayan ka rin po. Subukan yung dalawang ito, alisin. Ay, naku po, ay lalo na, may sakit na nga tayo, wala pa tayong pera, what will happen to us? So, ang punto ko po ay ganito. Ang ating pong health life at ang ating financial life, siya po ang pinaka-foundation ng ating buhay na nagsusupport sa taas. Pansinin po ninyo at nasa taas ang ating family life, ang social life, ang ating personal life, ang other spiritual life. It's because siya po ang pinakamahalaga. Maaaring konti lang po. Okay? Pinagsama-sama na po siya dyan, 33% lang siya, pero siya naman yung nasa taas. Looking from this graph, no? Looking from this pie of life or the triangle of life, makikita po natin kung ano ang mahalaga sa ating buhay. Kita po dito na mahalaga ang ating pangkabuhayan at mahalaga din naman po ang ating kalusugan. Kumbaga, health is wealth and wealth is health. So the point here is we should know and we should learn how to properly balance. Ang ipinakikita po dito sa ating panalo sa buhay ay pag-aralan po natin na ibalanse kung ano ang mas mahalaga. Okay? Kitang-kita po dito kung ano ang kahalagahan ng bawat aspeto ng ating buhay. Aanhin mo ang marami kang kaibigan kung wala ka namang, kung bokya ka naman sa
pangkabuhayan. May mga tao din naman na sobra-sobra ang oras na ini-spend sa pagpapayaman or sa pangkabuhayan or sa ating financial life. Pag alis ng umaga, hating gabi na ang uwi, lagi na lang nasa overtime, hindi man lang makasama ang anak o asawa sa gabi. Puro na lang pera ang laman ng utak, lalong-lalo na po ang mga nagtatrabaho sa abroad, iniiwan ng pamilya para lang kumita ng malaking pera. Paano naman po tayo makikilala ng ating mga anak kung sila ay lalaki at hahayaan natin silang lumaki na hindi malang po natin nakakasama? Anong klaseng buhay naman po ang ibibigay natin sa kanila? Paano naman magiging malapit sa atin ang ating mga anak kung malayo tayo sa kanila at puro na lang tayo abala sa pagkita ng ating kabuhayan? Okay? So, too much pangkabuhayan, hindi rin naman po maganda. Okay? Let us not forget, hindi lang po pera o yaman ang ibig sabihin ng better life. There are a lot of things money cannot buy, and that includes happiness. So, if your money cannot buy happiness, you may transfer your money to my account. Joke lang. May mga tao din naman po na sobra-sobra sa spiritual life. Kumbaga, dasal na lang ng dasal, buong maghapon, naubos na lamang ang oras sa pagdarasal, Lunes hanggang Linggo, puro laman lagi ng simbahan at iniaasa na lang sa Diyos ang kanyang kinabukasan. Hindi rin naman po siguro maganda yon. Wala ka ng panahon sa iyong pamilya, puro ka na lamang dasal. Iniaasa mo na lamang sa ating Diyos ang iyong kapalaran. Hindi ko naman po sinasabing huwag po tayo magdasal. In fact, kailangan po talaga natin magdasal dahil we are all children of God and it is through prayers where we became a good and better person. Pero, tag po natin kakalimutan, nasa Diyos po ang awa, nasa tao naman po ang gawa. Baka po tayo ay dasal na dasal, baka po sabihin ni God, aba, ikaw ay dasal ng dasal, hiling ka ng hiling, wala ka namang ginagawang paraan dyan, aba, madaya ka ha, eto sa'yo. May mga tao din naman po na sobra-sobra ang ini-spend ng oras para sa kanyang kasiyahan or tinatawag na social life, gimmick dito, gimmick doon, barkada dito, barkada doon, aalis ng umaga, gabi na ang uwi, hindi man lang makausap ang asawa or ang kanyang mga anak. Paano naman po tayo yayaman yan kung puro social life na lang ang ating aatupagin sa ating buhay? Okay? May mga tao din naman po na sobra-sobra ang oras na ibinibigay sa family life. Kumbaga, hindi na lumalabas ng bahay, sa loob na lang ng bahay lagi ang trabaho, paggising sa umaga hanggang hating gabi, gawaing bahay na lamang lagi ang inaatupag. Paano naman tayo yayaman yan kung puro gawaing bahay na lang ang ating inaasikaso at hindi natin binibigyan ng pansin ang ating pangkabuhayan? Kalimitan nga po sa mga ini-interview ko, sa mga job applicants, tanong ko lagi, anong trabaho ng iyong nanay? Ay wala po, sa bahay lang po, housewife. Okay. Ay ano naman trabaho ng iyong tatay? Sa bahay din lang po. Wala pong ginagawa, sa bahay din lang. Houseband. Magaling ha? Too much spending on family life, hindi rin naman po maganda. Okay? While our family is the most important aspect of our life, wag naman po natin kakalimutan, hindi rin naman po maganda ang sobra-sobrang family life. Kumbaga, gagayahin po tayo ng ating mga anak niyan. Pag tayo ay laging nasa sa loob ng bahay, sila rin po, hindi na rin lang po sila aalis ng bahay. Believe me. May mga tao din naman po na sobra-sobra sa personal life, yun pong puro pansarili na lang ang iniisip, puro love life na lang ang iniisip, puro pagpapapogi or puro pagpapaganda, lagi na lang soul life, mga taong self-centered or ego-centered. Paano naman tayo magiging panalo sa buhay niyan kung puro tayo na lang ang ating iniisip at hindi po natin iniisip ang ating kapwa? Lagi po natin tatandaan, no man is an island. Kailangan po natin makapag-interact sa ating kapwa. May mga tao din naman po na too little time spent on their health. Binabaliwala ang kalusugan. Mga taong 2 o 3 oras na lang yata natutulog sa maghapon. Pinapatay ang sarili sa pagtatrabaho o kaya naman ay sa gimikan o sa too much social life. Mga taong alam na nga bawal ay kinakain pa. Sobra sa alak, sobra sa sigarilyo. Mga taong kung hindi pa babagsak ay hindi pa magpapacheck up. Malamang sa malamang sisingilin tayo ng ating katawan later on at maaga nating makakaharap si San Pedro. To make the story short, ang ibig po sabihin ng panalo sa buhay ay alagaan po natin
lahat ng ating parte ng buhay. Hindi lang po tayo magaling sa pangkabuhayan, hindi lang po sa pangkalusugan, hindi lang po sa pamilya, hindi lang po sa pakikipagkaibigan. Kumbaga, dapat po, mas maganda po kung lahat ng parte ng ating buhay ay maipapanalo po natin. Aanhin natin ang maraming pera kung sira naman ang ating pamilya o broken family. Aanhin naman po natin ang dami ng mga ating kaibigan pero wala naman tayong pinagkukuhanan ng pangkabuhayan. Ay paano natin matutustusan ang ating pamilya? Di ba? Okay? So dito po sa graph na ito, ipinakikita po natin ang kahalagahan ng bawat isa, kung ano ang mas priority para po tayo maging panalo sa buhay o maging successful sa buhay. Sundin lang po natin ang ating triangle of life na nakikita po dito. Kitang-kita po dito ang kahalagahan, ang kung ano ang pinakamahalaga na dapat natin bigyan ng atensyon, at yan po ay ang ating kalusugan at ang ating pangkabuhayan. Ito pong dalawang ito ang nagsusuporta sa pinakamahalagang parte naman ng ating buhay, at yan naman po ay ang ating pamilya, ang mga kaibigan, at ang ating mga mahal sa buhay. Dito po sa Triangle of Life, makikita po natin na ang ating buhay ay nahahati sa tatlo o tinatawag nating Rule of 3x3. If you will notice, mostly, mga milyonaryo at bilyonaryo around the world, most of them are Jewish people and they practice this rule of 3x3 in their life. Maging si Jesus Christ man po, lagi po niya pinakikita sa kanyang mga daliri ang simbolo ng tatlo. Alam naman po natin ito na ito'y Father, the Son, and the Holy Spirit. But maybe, just maybe, ipinakikita po niya sa atin ang kahalagahan po ng rule of 3x3 para naman po tayo ay maging tagumpay din or panalo sa buhay. Now, kita po dito sa graph na ito, mapapansin po ninyo sa ating graph na ito, ang ating pong simbolo ay letter Y. Hindi po yan simbol ng Mercedes-Benz. Ang Mercedes-Benz po ay nakabaligtad ang kaniyang Y. Ito po ay simbolo po ng victory. Victory, ibig po sabihin, ito po yung letter V at ito naman po yung letter Y. Pansinin din po ninyo, kapag po nananalo, lagi po, ganun tayo. Okay? Wala naman po nagsasabi sa atin yan. It's because yun pong letter V na yon, yun pong ganyan is letter V po. Okay? Hindi lang po letter B, pero letter Y din po. Hindi lang sa umpisa ang panalo, hanggang sa huli, panalo po tayo. That is the reason why ganyan po ang simbolo ng panalo sa buhay. Pinapractice po nila itong 3x3 rule sa buhay nila. Maging sa negosyo man po nila, pinapractice po nila itong 3x3 rule or the rule of 33%. That's the reason din po kung bakit ang Corsini ay nag-celebrate ng 33rd anniversary. Hindi 25th anniversary, hindi rin po 50th anniversary, 33rd anniversary po ang sineselebrate. Why? Because we practice this rule of 3x3 in our life. So ano nga po ba yon? Malalaman po ninyo sa mga susunod na video, itatakil po natin ano ba ang implikasyon ng 3x3 rule sa ating pangkabuhayan. Tuturo po natin yan sa susunod nating video. So maraming salamat po. Stay tuned, subaybayan niyo po lagi ang ating video na to, Panalo sa Buhay program, at sisiguraduhin po namin sa inyo, malaki po ang ipagbabago sa inyong buhay. For now, maraming salamat po. Bye-bye!